Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Ay, si Tasit, ang last ng boses. May mga kapitbahay ako dito. So, isa daw General ng Soy Army yung puso ko nasa mga magsasaka agrikultura. Hari ako ng hip-hop underground. Slick and dapper, diyan kayo magpagupit sa President Ab. LV Trading, diyan sa Better Living. Diyan kayo magpadala. Joson Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo gamoy bad boy na may class pare, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop and also yung Black Prism kaysa daw, nasa Shopee yan, right? So, kung lalaki ka, nakalimutan ko, hindi ko nasabi. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Ay, nakakalimutan ko. Lalaki ka na may amoy na may klase lang. Magkapalit-palit na eh. Nagkalabo-labo eh. 8 assets sa lahat din ng social media. Ang swerte mo at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Yeah! Tangina napansin ko pre, parang bagong gupit ka. Oh, vocals. Go. So, dami nga nakapansin nung last ano natin. Ano ba yun? Sa Golden Boy. Kalbo si ano ah. Slick and dapper. Diyan kayo magpagupit sa President Av. Naalala ko lang pre, nabanggit mo yung ano, Slick and Dapper. Ano mo yung ano, nabalitaan niyo yung sa GQ issue. Oo, sobrang init ngayon. Hindi. Binabash. Anong nangyari kasi sa GQ, nagpagupit yung lalaki. Oh. Tapos ano ba yung taper, ano ba yun? Taper. Low taper. Low taper. Actually pare ako real talk Di ko alam yung mga terminology na yan. Kaya ang ginagawa ko pagka nagpapagupit ako, lagi akong nagbibigay lang ng picture. Oo, ganyan din ako. Tama naman yun. Dati ang alam ko lang 2x3. Yun na yun. Alam mo yung mga sa Gen Z ko, may pamangkin ako, siya nagsasabi niya mga taper na yun. So, nag-gets ko yun. Yung bata? Low taper. Yung bata? Oo. Alam nila yun? No, wala na makain pero sa pero yung makagupit na Pero yan. alam mo yung low taper. Yun ang importante. Ganun nga, makukulit nga yung mga yan. Kahit gutumin mo yan. Speaking of gupit, hindi ko naman sasuggest ngayon yung mga fade, burst, fade, low taper. Kasi tingin ko palaos na yan eh. Mhm. Alam mo kung bakit? Mahirap kasi maintain yan. Kasi 4 days pare, wala na, sira na yung low taper. Oo nga eh. Kaya hindi ko gets bakit na-addict sila ngayon sa low taper, fade, burst, fade. 4 days lang yan eh. Wala na. Magpakalbo kayo, kalalaki mong tao, magpakalbo ka na lang. Oo. Masyado kayo nababother sa gupit, pero by the end of the day, di naman yun ang tinitignan ng ano. Oo, may factor, pero hindi sobra. Sakto lang. Wag na siguro yung sobrang worst, di ba? Yung talagang dito lang may buhok. Ganun. Pero in terms of ano pre, yung pagkakamali ng barbero, anong tingin nyo dun? Hindi ko kasi nakita yung video na. Ano ba nangyari doon? Kwento mo. Ano pre, so may gusto siyang gupit. May gusto siyang gupit. Sinabi niya, so based do sa video, sinabi niya lang doon sa barbero. Wala siyang pinakitang picture, sinabi niya, gusto ko ng ganito, taper, wah. Yun na, ginupitan siya. 2 hours na siya doon sa... 2 hours siyang ginugupitan hanggang sa hindi niya na nagugustuhan yung itsura, pre. Mukha nang ganito. Ganito na, hindi naman to burst fade eh. Ano to eh? Buzz cut to eh. So ito na yung gupit niya. Nagalit ngayon siya kasi nga, bilog yung mataba siya, pre. Di bagay sa Di bagay. face shape. Kung magpapagay ito ka, tapos mataba yung pisngi mo, mukha kang ano... Imagine mo. Macho. Sa comment to wala akong di galing sa akin to Kamukha na raw niya ni si Nico. Yun sa comment Si Nico David. Oo, pero hindi ako nagsabi na ito yung comment section. Ang dami talaga. Puro naging kamukha doon. Gupit daw ni Nico David. So, Pwede naman yung burst fade pre, yung ganyan, pati buzz cut. Kung masculine yung pisngi mo, may binabagayan kasi. oo. Pero kung ang laki ng ano mo, ang baba ng testosterone, hindi talaga babagay yung buzz cut. Oh, so yun na, pangit na nga yung gupit niya. Dismiyado siya, galit siya. Habang ginugupitan siya, sinasabihan niya yung barbero, asan dyan yung taper? Galit na. Asan dyan yung burst fade? Yan na ba yun? Hindi na sumasagot si tatay. Matanda na mukhang tatay eh. Ganun. So, yun, dismayado siya. Pumunta siya doon sa cashier. Sinabi niya doon sa cashier na hindi ko nagustuhan yung gupit. Hindi na siya pinagbayad. But at the same time, hindi na siya pinagbayad. Nagreklamo pa siya doon sa GQ mismo. Nag-send siya doon Email siya na hindi ko nagustuhan. I-report niya yung barbero. Is it valid? Bading! Yun. Alam ko nga pa sa totoo lang, ko sa pamangkin ko pag hindi pa nagpapagupit yun tumitingin pala na salamin. Tagal mo sa salamin nakatingin. Sinong pamangkin ba yun? Yung nagbaboxing ba? Hindi ganun ka vain yun eh. Yung isa pa,
Hindi ko kilala ata. No, go. Basta, No, go. tatanong Bitin mo mo na pa. kaya? Wag na, ayoko na. Draft name mo. Manonood pa yun. Pero alam niya na yun. Basta ikaw, alam mo na kung sino ka. Pero hindi na para sabihin. Tangina. Lalo na sa hula ko yung edad ng bata niya, early 20s. Oh. Early 20s. Oh, Pero tangin. ano siya balbasin din no? Mm. Mukha siyang early 20s siya pre, pero itsura niya para siyang 30. Oo. Kasi kung tutuusin nga, yung ganong reaksyon, dapat pang 13 years old na bata yun, pang 15 years old na bata yung ganong reaksyon eh. So, dapat talaga pabatain niya yung edad niya. Puta, pag nalaman kong 30 na siya, baka bigwasan ko siya. Alam kasi, kahit nga anong gawin mo sa buhok mo eh. Pag wala kang bilang sa mundo, wala ka talagang bilang. Hindi, kaya nga nagigets ko siya pre. Nagigets ko siya. Ako, ako sa kanya, 50-50 ako dito. Kasi nga, kung alam mo na nga hindi ka kagwapuan, buhok na lang ang pag-asa mo para medyo magkadating ka pa, tas minali pa, eh talagang magagalit naman ako. Nung tayo kasi, hindi. Kasi maraming Marami tayong factor. ways. Marami tayong factor. Pogi tayo. Maporma tayo. Fit tayo. Eh, yung buhok, parang 10% lang siya sa atin. Pero Eh, pre, siya para sa kanya, pre, 50% yun. Oo. pero kahit pa rin, kung ako pa rin tatay niya, hindi ko siya hayaang magkakaganon. Siguro ang bias ko lang doon sa part niya, doon ako sa sa customer no. Siguro medyo pricey rin kasi yung barbershop eh. Oo, pre, 350, 400. Mga ganun. GQ sa mall. So pricey siya. So nag-expect mo na kahit pa paano decent, parang ganun ba? Parang for example, bumili ka ng ng mahal na pagkain o kape. Tigpa 400 pesos yung kape. Tapos binigay sa'yo 3-in-1 na great taste. Ah, putang ina, mag-aaway talaga tayo niyan. Parang syempre, di ba? Pero, Pero valid yung sinabi mo gagi sa... kumakapal, ang dami ko naiisip. Ang dami Sige, ko naiisip. bitoon mo. Kasi ako, pre, lagi akong, considered bang pet peeve yun? Ako kahit kailan hindi ko kinakampihan yung mga customer na ikipagtalo dahil sa dissatisfaction nila sa service. Kasi pag tinitimbang ko siya, masculinity ang standard ko. Nakakabading talaga, pre. Kasi alam mo yung umaabot. Kahit, kunyari, nagbayad ka ng service. Oh. Halimbawa sa May- GQ. Halimbawa yung ganun specific na example. Mali yung gupit sa'yo. Eh kasi tatanga-tanga rin naman siya eh. Bakit? Nung ginugupitan ba siya, tulog ba siya? Hindi naman siya tulog, nandun siya. Kasi ikaw mag-voice out ka na. Oo. O kasi yung sa video, pre, nag-voice out siya nung maikli na yung Oo. buhok. Oo. Tapos inabot ng 2 oras. May punto rin. Kasi ang totoo nun, hindi niya rin, habang ginugupitan siya, hindi niya rin malaman talaga kung anong gagawin niya. Minsan kasi tol, may diskarte yung barbero eh. Kumbaga, ikaw, akala mo, diskarte niya yun para maabot yung gusto mo. Minsan may ganun, kaya hindi mo naawat. Gets din, gets. Pero, hindi pa rin eh. Bakit nga? Nakakahiya. Nandun na tayo, masama loob mo, nagbayad ka ng mahal. Pero, palaki, umabot sa social media, umabot sa anti-support, gago nakakahiya ka. In-upload niya pa kasi. In-upload niya Pre, pa. nung bata ako, dahil ang tigas ng buhok ko, lagi kong hindi nakukuha yung gusto kong gupit. Lagi talaga. Pero, wala, nasanay na ako. Pre, pumasok ako sa college ako. Pumasok na ako ng sobrang pangit talaga ng gupit ko. Isipin mo itong tigas ko, ito na to ang kapal niya. Tapos, sabi ko, mohawk kasi time na usong mohawk. Gago, Dancer. nagmukhang pinya ako, pre. Yung walang ka-fade-fade, yung talagang natira yung mahabang buhok, tas kalbo yung gilid na ganyan. Pero pinakatawan ako na, ito na yung gupit ko eh. Pasok ako sa school, titignan ako ng mga tao. Ang kulit ng buhok niyo. Sa nakikita ko yung tropa ko, nahihiya na sila para sa akin. Pero sa akin, sabi ko, ito na, ano magagawa ko? Anong gagawin ko? Hindi, kahit naman ipakalbo ko yan, wala, ganun na rin naman. So, hinayaan ko na lang talaga. Kung mahahalap ko nga yung picture ko na yun nung time na yun. Gagawa solid nung, actually, nung time na yun, nararamdaman ko yung kahihiyan na dala-dala ko yung buhok na yun. Pero ngayong matanda na, pag binabalik ako, yung tangina, naangasan ako sa sarili ko na tiniis ko yun. Gago, tiniis ko yun. Hindi ko ginawa yung ginawa nitong bata na to sa So, yun, nilunok ko yung kahihiyan na dala-dala ko yung pangit na buhok versus sa nangyari sa GQ.
Mas pipiliin ko yung ginawa ko nung Mm. bata ako, na tinanggap ko na lang na ganun yun. Naiintindihan ko yung dissatisfaction na hindi niya nakuha, yung klase ng serbisyong hindi niya nakuha. Pero, hindi pa rin Para invalid yung crash out niya. hindi valid. Hindi valid yung crash. Nakakabading. Sa akin, valid siya eh. But, how he handles it, medyo yun nga, may pagkabading nga ng konti. Kasi, unang-una, may gusto ka palang gupit. Tapos, Kinikim-kim niya lang the whole time na ginugupitan siya. Kinikim-kim niya lang yung itsura na yun. may gusto kang gupit, hindi mo naman, ayaw mo i-express ng mabuti. Di ba? Kasi nga, matanda pa yung kausap niya. Pero again, nandun pa rin ako kasi sabi ko nga kanina, 50-50 ako eh. Kasi, again, nasa business ka. Ito, business mo. Gugupit ka. Barbershop ang business mo. Dapat mag-hire ka ng alam. May alam yung gupit na gusto ng mga tao ngayon. Kasi nga, hindi ka ba gumagawa ng research? Kasi tayo pag nagbi-business ka, alam mo dapat yung market mo. Alam mo dapat na ang kabataan ngayon, maarte na, may mga wording sila na taper dyan. Dapat yung barbero, alam yun. At alam din ng barbero kung kailan niya kayang gupitan at kayang tanggihan. Katulad nun, kung hindi pala niya naintindihan ni tatay na taper sheet, ay, wag na sa akin, doon ka na lang sa kabila. Doon, alam niya yun. Pinilit niya eh. Pinilit ni tatay eh. May fault din si tatay doon, pre. Kasi ang dali-dali namang tumanggi. Katulad nga nung barbero na kausap ko, pag may hindi daw siya, kunya may babae daw na pumasok sa shop nila, hindi siya confident na maggupit ng babae, pinapasa niya doon sa isa niyang kasama. At least, hindi sa kanya yung sisi. Wala, malinis. Nakukuha ng customer yung gusto niyang gupit. At the same time, wala rin akong fault. I agree. So, 50-50. Hindi, doon talaga may kasalanan yan, yung barbero. Kasi wala naman talaga reklamo dapat yan kung na-fix niya na maayos yan. Yun lang naman yun. Oo. Kasi ako pre, ang dami ko na napagdaanan na barbero. Napansin ko, naiipit din talaga sila eh. Naiipit sila na, nakita ko na rin yung gumagawa na tumatanggi na lang at Oo, ako na-experience ko yun. at pinapagupit sa iba. Naiipit sila pre. Naiipit sila kasi meron nga sa kanila, alam nila, nagawa na nila yung maganda eh. Pero sa preference nung dahil napaka-subjective kasi yun eh. Pag ikaw pagdating sa buhok mo, yung mga maliit na detalye na may nakaganon, ayoko nyo, ayun. Naiipit sila sa mga ganong part na nagawa ko na yung maganda, tas hindi niya pa rin pala gusto. Nahihirapan sila ngayon kung saan sila tatayo. Kasi lalo na, wala pa naman talagang perfect na science yung paggugupit na yan eh. Di ba? Kaya papayag lang ako na magka-crash out yung mga babae lang. Kasi importante na maganda talaga sila. Talaga naman pa rin talaga dun eh. Papayag ako sa mga babae. Totoo nga naman. Kasi nga, pag lalaki ka nga, wala. Nandun nga tayo kasi nga tayo. Full package tayo. Again, siya kasi naintindihan ko rin siya dahil nga, hindi na siya kabapuan. Pre, aminado naman siya. Doon siya umaasa sa buhok niya. Pre, kumbaga, babae na siya. Oo, nandun na siya. Kaya, again, fault din niya yun. Fault din ng lalaki. Kasi kung ikaw lalaki ka, umaasa ka sa buhok mo, ay, parang may may disadvantage ka sa mundo ng lalaki, pre. Yun. Sa totoo lang, Yun. in terms of suntukan, pwede kang masabunutan ng kalaban mo, hindi ka na makakapalag, hilain ka rito. Eto Tingnan pa. mo to, hindi sisa daw hindi. Tignan mo to, ready to sa MMA, hindi ako masasabunutan dito. Eto pa pre kaya pasensya na kay Majin Bua, kay kamukha raw ni Nico. Kasi pre, alam mo ko, as early as high school, yung problema ko sa buhok ko, ako na ang gumagawa ng paraan. Bumili ako ng razor, ini-skinhead ko yung nagugupit na sarili. ini-skinhead ko yung sarili ko. So, actually, wala talaga akong puso para sa kanya eh. Kasi, ikwento mo, ginugupitan mo yung sarili mo Ginugupitan ko yung sarili ko. Oo. Ikaw, ganun ka kabading eh. Pupunta ka pa sa GQ, pangit pa rin naman kinalabasan mo. Siguro ako, ang magiging stand ko lang dyan is paras ko silang naiintindihan, no? Naiintindihan ko yung bata kasi malay mo, iba-iba kasing option yan, pare. Malay mo yung 400 pesos na yun is, alam mo, pinaghirapan niya. Malay mo, wala naman siya talagang extra money, di ba? Cleansing galaw na naman. No? Ganun. Parang wala naman siyang pera talaga. Yun na yung last money niya. Tapos na-dissatisfied pa siya. Or doon niya lang nakikita yung appreciation sa sarili niya by styling his hair. Alam mo, pwedeng ganun eh. Pero malambot nga siya by the end of the day para masyadong damdamin ng sobra na yun. Oo. Malambot siya nun. Pero
valid lang kung nagbayad kasi siya ng malaki nga. Pero siya nagbayad, pre. Hindi na siya pinagbayad. Oo, hindi siya nagbayad, nagreklamo pa siya. So, doon siya nasisilip eh. Bottom line kasi dito, tangin na talaga kasi ni Manong eh. Kung di niya, diba? Wala naman tayong dapat pag-uusapan dito eh. Pero alam niyo Tangina kung bakit nasisimpatya ko pa siya? Dahil sinasabi yung Manong, inaano ko baka mahina na rin talaga yung ano eh. Ang gulo rin nila, ba't ba kasi hiner pa nila si Manong doon? Yun Pwede, nga. pwede yun pare. Pero ito sa mga kabataan naman to na mahilig magpagupit ha. Sa Slick and Dapper na lang kasi kayo magpagupit sa President Av. You know. Pangalawa, huwag matandang barbero kung gusto mong pambatang gupit. Exactly. Kung pambatang gupit, dapat batang barbero kasi yan ang nakakaalam ng mga bagong gupit ng Gen Z ngayon. Hindi na inaaral ng matatanda yan. Barbers lang ang alam nun eh. 2x3 lang alam 2x3, nun. yeah. Pero yung mga bata, yung mga 30, mga 20s na barber, yan, mahusay yan sa mga burst fade. Oo. Pero ako, hindi ko ine-encourage na kayo masyado kayo maging particular sa mga buhok nyo. Kabadingan yan. Ano to naisip ko? Kasi, yung ganong reklamo, ako ever since talaga, ayoko talaga na nakikipag-away sa mga empleyado. Meron akong kilala niyan, maraming kwento sa circle ko, na pag may konting iba dun sa order nilang pagkain, may konting, umaabot sa punto na, tawagin mo nga yung manager mo. Ay, ayoko niyan. Ako rin, pre. Yun, ayoko niyan. Yan ang Laban sila, pre. Ayoko Laban. Tangin na, liit na bagay nun. Alam mo, Pwede siya, pero walang pahiyaan. Oo. Pwede naman yun eh. Oo. Pero, Pwede pa rin mag-usap na maayos, pre. Naniniwala ako dun. Kahit sabi may Kasi reklamo. questioning kita Actually, dyan. Oh, hindi, consistent ka nga pala. No? Kasi basta wala ka doon sa reklamo. oo. Oh, Ano? kahit mali, wala. Hindi, may boundaries din kasi, pre. Minsan. Alam ko, hindi, ganito yan. Malinaw naman pag alam mong binabastos ka na eh. At actually, ganito pa nga, pagdating sa mga order. Actually nga, pag umabot na sa ano bang klase ng pamabastos. Alam mo, pinagdabugan ka, dabog yung bigay. Hindi pa rin ako aabot sa, tangina mo, fuck you! Hindi ko pa rin gagawin yun. Squatter, pare. Kasi marami sa kanilang umaabot sa ganyan. Pre, yung iba nga hindi naman squatter eh. Talagang well-off, pare. Well-off. Ang problema kasi, nakikita ko sa mga ganyan, tumatak sa akin, walang ganap sa buhay. Dahil walang ganap sa buhay, yung mga ganyang dissatisfaction, binibig deal, pare. Kaya nga, ito nga sa ito nga nangyari sa GQ, bata yun eh. So sige, kaya nga maiintindihan natin, bata yun, kaya siya nag-resort sa ganun. Pero sinasabi ko siya, maraming matanda na pumupunta pa sa ganyang senaryo, dissatisfied sa... Kaya nga ito, napag-usapan nyo nga rin to eh, na nagpaserbisyo ka ng mahal, tapos ang ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, kumpara dun sa mga nagsiserve sa'yo, hindi ka talaga mayaman. Hindi ka talaga mayaman. Kumbaga, mabigat sa'yo yun, yung serbisyong inaano mo, kaya konting mali, ano to? Okay na perspective din. Hindi, pero ako ganun talaga, naiirita kasi ako, pre. Parang sa akin, ako kung mayaman ako, papabayaan ko na lang yan. Aalis na lang ako. Ikaw, kahit di mo makuha minsan yung trip mo, parang okay na sa'yo. Basta wag lang yung araw-araw na. So, hindi pa rin okay sa'yo. Hindi, overall, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Pero, may boundaries nga tayo pag alam mo na binabastos ka na ng malinaw. Pag yung malinaw na binabastos ka, pwede rin. Basta ako, stand ko dyan, pag nagbayad ako, gusto ko makuha ko yung binili ko. Ganun din naman. Ganun din. Pero kasi, ang nagiging problema kasi, kapag mali yung pag-handle mo, kapag Huwag ka lang iyakin. Huwag mong palakihin. Kasi nga ganito eh. Yeah. So, ang katwiran, kaya ka nagbayad para sa convenience at ganun. Ngayon, hindi na-meet dahil palpak yung other side. Pag pinalaki mo, na-meet ba? Hindi pa rin naman na-meet eh. Tama. At on this case nga, mali talaga na in-upload niya. Kasi hindi na nga siya pinagbayad. So, technically, wala naman na talagang na sa kanya, yung buhok niya lang talaga. Kasi maintindihan ko pa nga kung pay first, tapos nagupitan na siya ng gano'n, wala nang refund. Di magagalit talaga siya.
Kasi Pero wala na. ganun, wala, hindi mo siya pinagbayad I think may kulang din yung GQ eh. Dapat pa yan eh. Meron pang extra mile yan. Hindi lang dahil sa hindi pinagbayad. Totoo. Kulang pa. Actually. Kasi yung hindi pinagbayad, parang nagtagpo lang kayo eh. Pero wala kang extension. Alam mo ba kayo extension? O, libre ka na pagupit ka ulit. Ayun Kaso na nga. ayaw na. Ayun na nga. Di, ako operan ko at least. Kung ako yung may-ari no, nag-extra mile ako na, sige, libre ka ng 5 gupit. Oo, Huwag ka nang mag-upload ng ganyan. Libre ka ng 5 gupit pa. With shampoo, mamasahihin ka pa. Ito, meron ulit eksena sa buhay ko na kaya tatak na tatak sa akin yung mga ganyang moment. Merong isang grupo dati na nagiinuman sila, nagbibir sila. Pagbunot nila nung isang beer, nakita nila merong sugo na selyado pa, merong balat ng mani, ng chichiryang mani sa loob. Ang usapan nung circle, "Oy pre, tago mo yan, mapeperahan natin yung San Miguel dyan." Ako growing up, sabi ko, "Uy, ayos, yayaman ka pala sa ganun, sa ganung pangyayari." So, itinago lang yung beer, lumipas. Ngayon, hanggang tumanda ako, so dahil tumatak talaga sa akin yung kwento na yon, ang sa utak ko, dahil umabot na rin sa point na ako na rin nagbi-business ako, naisip ko yung pag nangyari sa akin yun at ginawa sa akin yun, putang ina, parang hindi ko gusto yun na dahil sa isang pagkakamali ko, ng business ko, puta, peperahan ako ng malupit nung customer. Lang, tapos, ganun pa yung isang ulupong lang na tao. Oo. Kaya sa akin, pag pinapalaki ng ganyan, walang ibang intensyon. Kung hindi, hut-hutan ka. Walang may gusto ng ganun. Di kaya huwag kayong magkamali. Well, kasama rin talaga yun. Totoo rin yun. Pero sa akin kasi napupunta ako dun sa, putang ina nito, pepera-perahan pa ako. Di ba? Nagigets kita. Humihingi siya ng sobra dun sa niya. Kaya nga doon papasok yung tama siya. Kaya doon papasok yung dapat nag-extra mile na lang yung GQ, di ba? Hindi sila nag-extra. Hindi nga eh. Parang bayaran ko lang yung, wag ka na magbayad, ganun. Wala, no? Wala eh. Dapat may sobra pa yon, compensation. Like, Kasi, sama ng loob, isang buwan niyang titiisin yung pangit niyang itsura, tapos yung GQ na walan lang ng 350. yeah, diba? yun yung sinasabi ko. Balik ka dito, pifix natin. So, dapat may libreng gupit sana yun. Pero, basing sa kwento, sige. Alam mo kung bakit medyo nagsisimpati ako ng konti dun sa clients. Kasi tinuturo ko talaga sa kanila na yung boundaries mo. Kung nasa tama ka naman. Sa bagay. Kumbaga, pero in a nice way pa rin Kagandahan sa kanya, hindi naman siya nagwala dun eh. Mahinaon naman siya magsalita. So, as long as yung boundaries mo, ina-exert mo lang, and hindi ka naman nag-create ng mas another chaos, okay lang yun. Tulad nga yan, may waiter, di ba? Pangit yung sinerve sa'yo. Pwede mo nang kausapin ng maayos eh. Kuya, yung sinerve mo, may buhok, ganito, ganyan. Baka pwede papalitan. Hindi naman magdadalawang isip ang establishment na, hindi kuya, kayo ng dyan, hindi naman magaganon yan eh. Hindi kuya, malay ko dyan. Nilapag kuya, wala naman yan. Alam naman nila yun eh. Doon ka na mag-report. Kapag kinausap mo na maayos, pero nagkukupal. Pero yung barbero kasi hindi naman nagkukupal, di ba? So far, based naman din sa mga experience ko, basta malumanay ka lang. Katulad nung kasama ko yung airpot ko nung kumain kami sa Pancake House. Nag-order siya ng sandwich. Yung sandwich may buto ng manok. May buto ng manok, na agat niyang ganyan. Hindi naman chicken yung Hindi naman chicken sandwich. Hindi naman chicken sandwich. Uy, pre! So, Gago, pwede nyo mareklamo yun. nireklamo niya. Sabi niya, ano to? Ito, may manok. Inakadiri. Yung manager lumapit, ay sir, pasensya na po. Palitan na lang po namin. Pinalitan naman nila. Wala nang usap-usap. Pinalitan nilang ganyan. Pero leg naman ako. Pero okay naman na. So, nakalibre sa airpot. Nakakatawa pa doon kay airpot. Last sandwich yun. Sinuwerte siya eh. Last sandwich. Kasi clubhouse. Di ba maraming sandwich? So, yung last sandwich yung nakain. So, nung nakita, pinalitan ulit ng bago. Di kami. Mga extra mile, di ba? Kasi ako, alam ko naman na sa setup ng kahit anong business, karamihan ng mga business dyan, wala yung mga empleyado nagtatrabaho lang naman talaga eh. Isolated case yun na yung mga empleyado ay may maitim na intention talaga dun sa customer. Isolated case yun. Generally speaking, yung mga empleyado, wala naman talagang gagawin lang naman nila. Paraos lang yung araw. Yun lang naman sila eh. Kaya wag kang magiging kupal sa customer, ay sa workers. Kasi sobrang pagod na yung mga yan, tapos kukupali mo, gaganti talaga sa pagkain Gaganti mo. sa'yo. Totoo yun. Pero ito pa nga. Pero ako dati nung bata ko, par.
Di ba? Ayoko na lang ikwento yung mga ibang mga ano tol. Pero sinasabi ko sa inyo, ako na nagsasabi sa inyo, gumaganti talaga sila par. Kung ni-imagine niyo na pwedeng anong gawin sa pagkain ninyo, hindi niyo may imagine pag kinuwento ko sa inyo yung mga nakita ko par. Tang inatas hindi nila nalalaman par. Kayang gawin ng waiter yun, ng cook yun, ng hindi nyo nalalaman. Pero sobrang baboy talaga. Pagkupal ka. Kaya ako, pag sa pagkain, pre, putang ina, sige na, mali ka na, okay na ako dyan. Yan, tama. Ay naon lang. Kaya ako, yan talagang stand ko. Mm. Hindi talaga ako makipag-away sa mga empleyado. Hindi talaga. Especially pagkain. Maximum tolerance. Ako, maximum tolerance As a ako dyan. customer. As a customer. Tama, Oo, tama. Talaga. Or kung ano, sasabihin, kung talagang may reklamo ka talaga, daanin mo sa maayos sa salita. Kasi na-appreciate ng mga waiter at ano yan. Especially sa food industry. Parang nung nagtrabaho ko doon dati, mas appreciated namin yung mahinahon ka. Tapos, uy, ganito ganyan, nagpiplease ka. Pare, magaan sa loob namin yun. Pero pag kupal ka, gago na pag-uusapan namin sa loob yan. Paghatid namin ng ano, kala mo yung mga waiter, di nagsasalita yan, pati mga cook. Pagpasok sa loob nung tray na yun, putang ina, kupal yun nasa number 24. Oh. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Gaganon yung mga cook sa amin, pre. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Ganto ganyan. Di kupal, tangina, pinapatid ako. Tapos, ang sama ng tingin, tapos kung ano sinasabi. Tingin akong bahala, tol. 24, di ba? 24? Akong bahala. Putang ina, yari na yung boy. Ka talaga dyan. Tapos makikita mo pa yung customer, sarap, ganto ganyan. Gag. Tangina, hindi nyo lang alam talaga. Dadagdag ako pa yan ng ano, kasi ako may mga nakaibigan ako na mga nagtatrabaho sa airline eh. Nagpe-prepare din ng pagkain at ng kape yan. Ginagawa rin nila yan, Kaya pre. nga eh. Ginagawa rin nila yan. Pero Yung hindi ko airline. sinasabing tolaran nyo ah. Lahat yan. Sabihin, huwag mo Hindi ko sasabihin sabihin, pero lahat yung airline na yan, pre. Sabihin ko sa'yo. Kaya dapat, Basta, kaya, go. kaya dapat yung mga piloto, mabait kayo sa mga steward dahil kasi titimplahan din nila ng kape yan eh. Ilang dura kaya? No, di ba? Pero tangina, hindi ko sinasuggest gawin nyo yun ha. Sinasabi ko lang, nasaksihan ko, gumaganti talaga sila. Kapag ka sobra-sobra. Magandang panakot yan para, alam mo na, cool ka lang. Di ba? Huwag ka masyadong demanding sa mga yan, puta. Kasi ako pre, pagdating sa ganyan, pagdating sa motivation ng paggawa ng mali, generally speaking, yung motivation ng paggawa ng mali, mas nasa customer talaga kaysa sa nasa empleyado eh. Okay. Kasi yung customer yung mayabang eh. Yung customer yung demanding, may problemang dinadala na galing sa bahay, na nadadala hanggang sa restaurant. No? Yung empleyado ka, wala. Okay, normal day. Sa trabaho. Tangina, maka-worker ka talaga. Mukhang kabilang ka sa union na. Oo. Kasali ka sa union? Kasi kung ikaw agrikultura siya, ano siya? ano? Onion ka? Baka, Manggagawa. Ang puso ko nasa mga manggagawa. Ayun. Kasali pala to sa union sa SM. Tang ina yun mga ano. Pero ito question ko sa inyo, pre. Kasi isa sa mga nakita ko dyan sa issue na yan, no? Isa sa mga naging tawag dito, opinion ng netizen, pre. Ito, salita na ipasok nila to na choose to be kind than being right dito sa issue na to. Putang ina. Doon ako na off. Choose being dapat inano lang ni Kuya na maging mabait kaysa maging tama. Naipasok nila yun, pre. Anong komento nyo doon? Ayoko talaga na pag-usapan na rin to natin dati. Kanina nga pasok to sa napag-uusapan natin eh. Pero ang gamitin ko ba yung dating halimbawa? Sige, basta pagdating sa usapan na yan, doon ako sa tama kaysa maging kind. Lalo pa, buti sana kung ang definition nitong karamihan ng mga tao ng kind, maayos talaga. Yung definition naman nito ng mga kind, wala naman sa lugar eh. Wala. Konsinte. Konsinte, oo. Kasi yung konsinte. isang halimbawa niyan, meron dating nag-violate sa traffic. May nag-violate ng traffic. Ngayon, yung traffic enforcer, titikitan na yung nag-violate. Naging trending ata to eh. Naging trending. Tapos, yung motoristang titikitan, naglulumuluhod. Wag na po, please, wag na. Student lang daw kasi siya. Ay, alam mo yung ano na yan? Estudyante lang yun. Ang conflict kasi doon, ang puso ko nasa mga manggagawa. Yung nagtitiket, trabaho niya lang din naman yun. Ano mangyayari sa bansa natin kung pag lagi mong babaliin yung batas para lang maging mabait ka? Ang gulo nun, pare. Kasi pag ginawa mong choose to be kind, rather be right,
nagiging subjective ka, wala ng standards. Kung ano yung emotion mo, yun ang paiiralin natin ngayon. Hindi, doon tayo sa tama, doon tayo sa standard. Yun ang susundin natin. And parang hayaan maging lesson to sa'yo. Oo. Kasi eto nga kaya nga yung mga punishment ng binibigay ng batas, lalo na kung hindi mo naman ikamamatay, bigger picture, kung bakit tanggapin mo na lang. Hindi ka naman mamamatay eh. Lesson lang naman yun eh. Bakit kasi umalis ka nang walang helmet? 'Di ba? Diba? Basic yun eh. Bakit kasi nag-drive ka ng motor na yan? Student ka pa lang pala, wala ka pang 18. Diba? Oh, doon tayo babalik sa accountability yan. Kaya agree ako na dapat, ang dami kasi nahabag dun eh. Buti hindi tinikitan, ganda ganyan, naawa si enforcer. Pero on the other part, sa akin, hindi natuto yung bata. Oo. Oo. 'Di ba? Kasi kung tinuloy yung ticket, magkano lang naman babayaran nun, papagalitan yung bata ng papa niya, makokorek ngayon, wag ka na magdadrive ng walang helmet. Safety pa niya, buhay pa siya. Buhay pa siya. Kasi kung pagpapatuloy yun, kinonsito, sige, be kind, okay? Naging be kind tayo, pinayaan, sige, mabait ako estudyante ka. Pinagpatuloy nung bata, hindi napagalitan eh. Naging kind eh. Pinagpatuloy niya yung pagmumotor ng hindi naka-helmet. Nasanggi. Pak! Nasanggi lang yung ulo ng saglit sa kotse, hindi walang helmet eh. Walang consequences yung walang helmet. Edi ikinamatay pa niya. Kung... Madadamay pa yung driver. Oo. Edi ngayon, nabigyan siya ng consequences, nasabi sa kanya na malito, putang ina ka, maling mag-helmet. The next time na masanggi siya, buhay siya. Na-save yung buhay niya, di ba? Yung mga ganyang klaseng, yung mga ganyang kasabihan na be kind than being right. Bobo yun. Virtue signal na walang kakwenta-kwenta eh. Ang gulo nga nila eh. Dapat ang kasabihan dun, maging tama ka at the same time, kind ka naman. Oo, Diba? sabay. 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 Huwag mo pag-iwalayin. Tama, Oo, tama. Pwede pinag-iwalay ka na din maging eh. tama ng maayos yung deliver mo doon sa tao eh. Di ba? Tsaka madalas kasi magsabi ng mga ganyan, yung be kind than being right. Yan yung mga, prangkahan na, yan yung mga wala pang naipupundar eh. Mga, mga asa pa sa magulang. Ang daling sabihin kasi yan, kasi wala pa kayong iginagastos. Tama. Wala pa kayong pinapangalagaan na sa inyo, kaya mas gusto niyo maging kind kaysa sa maging right. Kasi wala kang pinoprotektahan, wala kang ginagastusan. Lahat sa'yo sinusubo pa, kaya parang kala mo lahat ng bagay pwede lang ibigay ng ganun. Easy lang. Easy lang eh. At isa pang may example ko, no, sa Japan. Akala nila kasi babait ng mga tao dun. Di ba? Parang ito yung bati ng bati. So, parang gusto nila mangyari, ganun din sa Pilipinas na maging mabait na lang tayo, ganyan. Hindi nila alam kung saan nagmumula yung bakit ganun ng mga tao dun. Kaya mabait yung mga tao doon sa Japan mostly at magalang sa harapan mo kasi sobrang higpit ng batas. Oo. Pag napaaway ka, kulong ka. Exactly. Kaya mas pinipili na lang nila maging mabait talaga na kailan magpakabait talaga. Opo, yuko, ganyan, sumusunod. Kasi nga, kapalit nun, hindi nila mabend yung law. Kasi doon, makipagmurahan ka lang, makipagsagutan ka lang, kulong ka. Masapak mo to, 10 buwan ka. Oo. O, ang hirap nun pare, hindi mo mabebend. So, ang ibig ko sabihin dito, dahil sa sobrang ina-apply nila yung law, tama, ito yung mahigpit, nagiging mabait tuloy lahat. Totoo yun. Kabaliktaran naman pag ginawa mo naging mabait ka sa lahat, lalabag naman sa lahat yan. Mas magulo. Mas magulo. Totoo yun. Ang ganda ng point kaya mo. nga, ang wawalang yan ng mga Pilipino eh. Bakit? Kasi napagbibigyan madalas. Exactly. Diba nabibili yung ibang parte ng batas. Hindi lahat yung ibang parte ng batas nabibili nila 500 lang, 1,000 lang. Lusot na. May Kaya loophole tarantado. Kaya walang disiplina ang Pilipinas. Laging yung laging kasabihan ng Pinoy? Hindi mo na ako pagbigyan. Laging ganun, pagbigyan. Kaya wala, mahirap ang Pinas. Yun ang system natin. Sige, pagbigyan. Pagkakataon. No? Oo, wala. Tanginang yan. Bigyan ng pagkakataon yan. Kaya yun, tignan mo. Nasabi mo yung Japan kanina, pre. Di ba, lagi silang ganyan. Kind, polite. Ngayon, dahil mabait sila, pre, sila ngayon? Tawag din, tinitake advantage sila ngayon. Di ba? Ang daming loko-lokong foreigner ngayon. Kaya galit na sila ngayon, mga Hapon. Nakikipit na sila. Galit na sa foreigner ngayon eh. Dahil doon eh. Tingnan mo naging consequences nun. Mabait sila. Dahil mabait sila, tinake advantage ng mga ulupong. Nagkagulo-gulo ngayon. May mga part na sa Kyoto na bawal na foreigner. Pre. Kasi nga, ang gugulo ninyo eh. Mabait kami. Naging mabait kami sa inyo pero sinukli nyo sa aming kagaguhan. Ngayon, naghigpit na sila.
So, sumasalamin doon na kapag naging mabait ka nga talaga ng sobra, yung walang yana na spiritual na nasa loob ng tao, kumakawala. Kumakawala, exactly. Kaya hindi talaga okay na mabait ka lang. Kailangan order muna and then mabait. Di ba? Kasi may reason na kung bakit ka nagiging kind sa isang tao kasi nga sumusunod siya. At dahil dun sa order, naging okay siya sa'yo, hindi okay na rin ako sa'yo. Di ba? Si Enigma ba, mabait ba siya kaya lumaganap yung sugal sa flip top? Okay lang yun, ang layo ng cambio mo ha. Parang goodbye everybody to. Goodbye everybody! Hindi kasi mawawala. Pasabi ko pag tinuloy-tuloy natin to, hindi na natin madadaanan yung yung topic na yun eh. So, Ano ito nga nga- ba yan, pre? Ano ba yung... naririnig-rinig ko lang pero hindi ako masyado nagdidig deep eh. Ano ba yung issue dyan sa flip top? Kasi ang mga ebidensyang inaano nila, naririnig pa sa background ng mga video na may mga nagtatayaan talaga. Tapos, so ang unang... During laban? Hindi, Oo. syempre bago maglaban. Bago Pupusta ka maglaban. muna. Maglaban. Oo. Pero Ah, during, okay. nung ano na kasi, yung mga audio na kinukuha nila, pag ano na, hurado na, Singilan na yon. yung hurado part na, naririnig sa background, Bayaran na yon. 300 ako dyan, ganun. So, pinaingay siya ni Akata, di ba? Pinaingay ni Akata. Tapos, ang sinasabi nila parang sumama ang loob ni Apex noon dahil yung laban niya kay Gore yung Tangin na luto talas. eh. Oh, so, sa'yo lutong-luto. Hindi, na sabi ganun. niya. Sabi Nino. Sabi ng mga tao. Ngayon, kaya yung luto dahil nga may pusta daw yon. So, lumalabas sa chismis. Yun yung pinakasama ng loob ni Apex. Kaya, sinugundohan niya na yung mga claims ni Akata na ibinitaw niya doon sa laban nila ni Sinyo. Tangin na, seryoso yung mukha niya nun eh, no? Yung natalo siya nun, parang bad trip talaga siya eh. Yung kay Gorion Talas. Oo. Oo. Totoo. Tapos, yun, nagpakita pa, yung meron din mga clips na pinapakita nilang supporting evidence na meron dalawang naglaban na rapper, nanalo na naman yung isa, kahit siya, hala, talaga totoo ba yun? Yung nanalo, ganun na, talaga totoo ba yun? Nagulat siya? Nagulat siya. Tapos yun, kinlaim niya, yan, 3GS. Ano yung 3Gs? Grupo nila yun. Grupo. Grupo nila yun. Parang lumalabas pagdating sa mga sugalan na yan, yung bias na pupunta dun sa 3GS eh. Ang problema kasi, tol, ito talaga pinaka-problema niyan eh. Nagpupustahan yung mga rapper, yung mga MC. Oo. Nagkakaroon ng conflict kasi sila rin yung nagja-judge. Ay! Tungin na hindi pwede dapat yun. Ito nga yung mali eh. Wala namang problema. Minsan, nalalaki pa pusta, di ba? Mayroon pang sabi ni Apex, 1 million ang pusta sa kalaban niya nun eh. No? Kay Sinyo, parang si Bostoyo, pumusta ng 1 million na ata para sa laban nila ni Sinyo. Oo. Tapos tinalo niya si Sinyo, di ba? Ang problema kasi dito, wala nang problema sa sugal na yan. Basta hindi sila yung magja-judge. Kasi ang problema, sila rin yung nagja-judge. Wala, hindi wala. Apektado talaga yung judging nila doon. Ay, Kaya ang pangit. daming lutuan na nangyari this past few years. Actually, 5 years ago pa yan may pustahan, tol. Dati pa yan. Ngayon lang talaga binoise out ngayon ni Apex na itong laban niya 1 year ago ata 2 years ago. Paano pagkakasabi ni Apex? Ginagawa niyong monopolyo. Yung flip top, ginagawa niyong monopolyo. Nirime niya sa laban. Ginawa niya talagang angulo talaga. Ang ganda ng bitaw. Si Enigma, paano niyo naloko? Yung flip top, ginawa niyong monopolyo. Tapos yung mga MC, magkakasosyo. Yun yung rhyme niya nun eh. Si Bars. Enigma ang, parang Financer. financer. Yun sabi niya. After nga nung laban na yun, sabi nga ni Enigma, kahit ano pang sabihin ni Apex niyan, flip top pa rin nagdadala ng magagandang laban sa inyo. Parang ganun yung sinabi niya. Which indicates na Naapektuhan siya. apektuhan siya dun sa banat na yun ni Apex. Tapos later on nga, naban siya. Tapos nga, Naban? si Apex. Apex, naban siya. Sa flip top. Okay. Naban siya. Tapos, kaya umingay ulit yan, gumawa siya ng kanta, tuldok. Gumawa siya, kumbaga ang point, Tinuldukan niya na yun. tinuldukan niya na. Ang point niya, hindi na talaga siya, hindi na sila magkakaayos ni Enigma. Paano sa freedom of speech kung pwede ka mag-ban ng tao dahil against ka? Siguro ang conflict na inaano nila doon, importante sa kanilang flip top eh. Siguro ang point ni Enigma, wag niyo sirain. Importante sa atin to eh. So kung dadami kayo na titirain yung flip top, mawawala to. Yung pinakamalaking
liga ng battle rap dito sa Pilipinas, mawawala to. Mawawalan din ng essence yung pinaglalaban ng grupo nila Enigma. Na freedom of speech nga, kaya ang dami nilang sinasabi sa government na against sila eh. Parang ganun lang din naman yun eh. Oo. Tapos, bubusalan, ayaw nga nila magpabusal ng bibig, di ba? Dahil ang dami nilang sinasabi sa government. Galit na galit sila pag binubusalan. Ba't binubusalan nila yung gumagawa sa kanila ng ganun? Kaya nga may, Ironic, no? Oo, parang, Contradicting. tangina yung nirereklamo mo, ngayon ginagawa mo na sa tao mo. Oo. Tapos ito Sa'yo pa, speaking of sabi mo nga, pinapangalagaan nga, kaya nila binan si Apex kasi pinapangalagaan nila yung pangalan ng Flip Top. Pero based sa kwento mo, kung nagpupustahan naman pala sila at naapektuhan yung decision ng judges based sa pustahan din, edi one way or another, wala rin, kung mga audience naririnig yung mga audio nila na gano'n, edi mawawalan din sila ng credibility in the future, wala nang manonood sa kanila. masisira at nga. masisira. Masisira at masisira din sila. Kaya nga. O, di... Tingin ko hindi lang yun, baka talaga may bad trip na talaga siya kay Apex, kaya binan niya. Kasi, ito pa isa sa wrong move ni Enigma sa part na yun, ano. Binan mo, dahil ayaw mo masira yung flip top, sabi mo, di ba, yun ang possible reason. Di ba mas lalong iinit lalo yun dahil ayaw mo pagsalitain, ibig sabihin totoo yung sinasabi ng tao. Oh, ang ano nga Sinilence nito. mo. At hindi lang si Apex, si Akata never na ulit nakabalik simula nung pinagagawa niya nga yung ganun. Yung kaya kata medyo valid yung pagkaban eh. Kasi parang binigyan kita ng battle, kalaban mo to, pero bakit ako ang dinidis mo? Ako yung owner, di ba? Parang ganun. Parang medyo sumobra din naman si Akata. Pero yung kay Apex, hindi naman puro Enigma lang yung bunganga niya nun eh. Si Akata kasi puro Enigma parang isang buong round eh. Talaga? Yung tampo niya, parang ang laki ng tampo niya kay Enigma eh. Ibis na yung kalaban niya, yung dinidis niya, yung si ano. Oo, parang dami niyang tampo kay Enigma. Sinabi niyang ganun. Pero kay Apex kasi hinapyawan niya lang si Enigma, tas may monopolyo yung nangyayari, niluluto niyo yung laban dahil nagpupustahan kayo. Parang ganun yung point niya. Ngayon, pag binan mo yun, di parang sinabi mo totoo yung sinasabi nun. Natatakot ka sa gusto niyang sabihin. Pag may ban, palabanin mo pa rin, di ba? Ang ano nga nun, tingin ko, may nakita rin ako dun eh, na nag-react si Lunin tsaka si Shay dyan sa video na yan. Tingin ko, ano rin, yung reaction nila dun, Safe lang. politically Really driven. correct lang. Na nagano sila na, feeling ko naman, sabi ni Shay, may pustahan, pero wala namang kinalaman si Enigma doon. Parang ganun ang point nila. Pwede rin yun, isang parte na yun na ganun. Wala siyang kinalaman. Eh di, mas lalong dapat hindi niya binan yung tao. Oo, no? Kasi Oo. wala ka naman pala Gago ka, wala kang kinalaman dyan. Oh. And besides, wala naman naniniwalang tao na, wala naman mga fan ng flip top, di na maalog yan eh. Hindi naman, ako fan din ako ng flip top, di naman ako naniniwalang kasama si Enigma, basta-basta nang ganun lang, sinabi lang na ganito, na ganyan. Knowing na pagtapak mo sa entablado dyan, hindi naman lahat ng bubuka mo dyan, totoo. So, para sa akin, Mali si Enigma. mali yung pagkakaban talaga. Kasi kami mga fan ng flip top, di naman kami naniniwala sa sinabi ni Apex 100% ganun agad eh. Oo. Naniniwala ako may sugal. Pero hindi ako naniniwala may kinalaman si Enigma. Especially, ang laki na ng pera niyan. Ang dekada ng flip top, ROI na yan. Nagpas sa ROI na yan. Or siguro, Para pag interesan niya pa yung 50 mil na yan, kasi wala na yun. siguro nga nasa utak nga ni Enigma, kapag dumami sila ng ganun, na binabanggit sa battle rap, mahihirapan niya sa trabaho niya. Hindi ba mas spicy nga yun? Diba? Para sa akin, manatili lang siya neutral. Hindi siya masisira dyan. Kasi iba na yung pan ng flip. Pag sinabing flip top, pare, parang kasing sikat na ng Itbulaga at Showtime yan, Tol. Real talk. Millions of views nila sa mga YouTube. Sa laki ng flip, parang ganito yan, nakaganyan yung flip top, laki ng muscle niya, no? Para maalog ka pa doon, di na. Establish ka na. So, may punto ka naman, baka dumami silang ganyan. So, fucking what? Eh, hindi kita bibigyan ng laban. Pero hindi ka Sa ban. bagay. Oo nga, no? Oo. Hindi ka ban. Pwede ka pumunta doon. Tropa tayo. Pero kung wawarningan kita, kung patuloy na ako, ididis mo, hindi naman ako kalaban mo, hindi kita bibigyan ng laban. Pero ang kulit nga rin nun eh. Ang gulo nga rin nila eh. So, di ba, inumpisa ni Apex yung apoy na ganon. Pero dun din sa kanta niya, nagsorry rin siya kay Enigma. Nagsorry pa rin siya sa huli. Kasi nagpunta siya nung anniversary kasi gusto niya na makipag-ayos. Ngayon, hindi siya kinita ni Enigma. Pinaalis siya. So, wala talagang balak makipag-ayos. Ngayon, sumulat na siya ng kanta. Dun sa kanta, nagsorry pa rin siya. Wala ka na nga So, ano nababasa mo dun?
Ako ang nababasa ko doon, gusto niya rin talaga bumalik. Gusto niya talaga Kausapin bumalik. siya Enigma para masabi niya yung reason niya. Mm. Kasi may reason to na gusto sabihin si Apex, hindi niya na maiboka eh. Parang ganun. Ako, ang tumatakbo sa utak ko nun. Kasi ang laking bagay din naman ng flip top para sa karir ni Apex talaga. Actually, sa kanila mga battle Oo. MC na hindi nakapundar ng maraming songs na kagaya nila Looney. Sila Looney kasi dami established songs eh. Si Apex parang bilang eh, parang isa, dalawa, tatlo. Haring araw yung alam kong kanta niya. Oh, pero unlike Looney na talagang nagkaroon ng era, Smugglas ng puro songs din malalaki, 'di ba? Mm. Kaya, wala. Kasi di ba yung ginagawa nila art yan. Ito mo, ang hirap talaga mag-set ng standards pag art yung pinag-uusapan eh. 'Di ba? Parang comedian nga. Parang ganun. Yung comedian wala ring ano yan eh. Creativity rin kasi yan eh. Oo. So, pwede maging shield parang ganun. Kaya parang pare-pareha sila doon. Ang gugulo ng stand nila eh. Kaya hindi nga maganda ang stand ni Enigma doon sa part na ban. Kung gusto mo, wag mo na lang bigyan ng laban. Pero tropa-tropa tayo, dun tayo sa ano. Parang lumalabas kasi na pikon kapag nag-ban ka. At isa pa, pag nagsimula ka na mag-ban ng isa, sunod-sunod na yan. Kaya pangit mag-start ng ban. Nagkakaroon na ng double standards eh. Kasi Pati to, hindi mo siya? binaban. Oo. Kaya nga pagka mag-start ng ban, pag nag-start ka ng ban, dadami na yan. Malerong move siya, no? Magsiselos na kasi yung mga anak mo dyan. Bakit si Ita kasi binan mo, ito kupal din, di mo binaban. Sunod-sunod na. Eh kung wala kang binan, wala kang explanation. Oo nga, no? Tsaka ano yung mga ganyang galawan, ano yan, open for competition yan. Kasi mamaya may makakita ng mga ganyang baho nila sa competition. Tapos sabihin, ito gagawa ko ng isa pang liga. Dito na kayo sumali. Walang mga ganyang shit. May lumaban na ba sa flip top na competition? May competition Pibus, ba? kaso ang dami daw in-scam. Sabi sa internet Meron na mga maliliit na liga. PSP. Minsan dumadaan sa feed ko. Meron na rin na mga nag-uumpisa ng maliliit na liga. Pero, Taka na, hindi nila mapapataw flip top. ang layo. Hindi talaga kaya, boy. Layo. Parang parang WBO, di ba siya yung pinakasikat na division sa boxing. Hindi mapantayan ng WBA eh, parang gano'n. Parang PBA to NBA, hindi maabot ng PBA yung NBA, parang gano'n. Tsaka parang pag flip top kasi parang household name na siya eh. Para siyang Colgate eh. Ginamit mong toothpaste, Colgate. Oo, Bakit tama. hindi tayo nalalaos dito sa Pilipinas sa usapang masculinity? Tayo nauna. Oo. Yun lang yun, parang gano'n lang din yun. Kung sino yung nauna, yun ang tumatatak. At hindi na nabubura. Parang flip top. Kaya mahirap tibagin. Kaya dapat hindi siya nang ban. Sa akin, kung ako tatanungin, kung mababalik yung panahon, kung ako si Enigma, kung ako nasa shoes niya, hindi ako magbaban. Kasi sunod-sunod na yan. Kailangan mo na magban ng marami. Oo, iniisipan ko nga ng depende sa Enigma, hindi ako makapag-isip eh. Dapat nga talaga, hindi na eh. Hindi na, para wala ka na explanation. Actually, isang move pa nga niyan. Kasi, halimbawa, nangyayari na yung sugal. Ibig sabihin, lumalaki na sila masyado na marami ng parts na hindi na maabot ng galamay ni Enigma. Hindi naman niya kasi makokontrol talaga yung pre. Oo. Mapigilan yung sugal. Hindi niya makokontrol yun. Kaya nga, in relation sa hindi siya nagbaban, dapat talaga binabawasan niya na yung contact dyan sa mga tao na yan eh. Bawas na, yung medyo disconnected na talaga siya. Para nga, hindi na rin siya papakailaman pati sa party na ganyan. Baka marami dyan nagbibida-bida, naggusto paturuan si Enigma kung paano patatakbuhin yung yung organization nila eh. Malamang yun, pre. Di ba? Pero yun, bottom line, huwag na lang mag-ban, di ba? Normal lang yung magkatampuhan, ganyan naman dyan eh. Ang hindi ko lang gusto na tinampo ng mga MC dati, na yung katulad nung kay Akata, agree naman ako dyan kay Akata, yung mga ibang tinampo niya nun na sinabi niya, ganda rin ng mga binanat niya nun. Ang hindi lang siguro ako agree nun, kinakatampo niya, parang nasira yung buhay niya dahil sa flip top. Yun ang sinabi niya talaga nung kay Enigma, nasira buhay ko dahil sa'yo, Enigma, dahil sa flip top. Kasi binubuli-buli daw siya ng mga bata noon. Kasi nabadibag siya ng maraming beses dati, yung dating Nico. Mahina pa siya noon eh. Ngayon, lakas niya na, di ba? Sinisisi niya yung flip top. Ngayon, ang sisisihin ko naman, sarili mo yan. Kaya kami free will eh. Sana maintindihan mo rin na may accountability ka. Di ka naman pinusasan para pumunta ng flip top, di ba? Tinutukan ng kutsilyo, akit ka ng flip top. Parang nawalan ba siya ng gano'n, ng accountability ba? Bata rin. Kaya nga pag itinan mo dyan, Siya ang pumunta dun eh. Kaya kung nabuli ka, ikaw kasi nagpunta dun, natalo ka. Ano magagawa natin? Eh kung nanalo ka naman, di pupuriin ka naman ng lahat eh. Di ba? Ako pare, ito hot sige. take to. okay. Tangina, magalit sa akin yung mga rapper. Pero sige, tangina.
Ako pagdating sa art, tumatawa na siya. Ako pagdating sa art, pre, bihira talaga masculine dyan. Dancing is art, pare. Oo, hindi. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ayoko na sumayaw eh. Lalo pa ngayon, sa generation ngayon. Kaya pag ganyan, hindi sila nagkakaintindihan, hindi nag-uusap, nagbanan lang kagad, sign of femininity yan eh. Di ba? Kasi, Yeah. di ba? Kasi kung yun nga, ang decision mo, wag na mag-ban. Oo. Mag-uusap na lang. Lalaki ka eh. Oo. Masculine ka mag-isip eh. Ganun magplanong lalaki, yung practical. Walang, kung may problema, may beef ako sa'yo, sabi mo nga, suntukan eh, vaccine tayo. Oh, para tapos ka agad, may nalabas mo yung galit ko, nalabas mo yung galit mo sa akin. Okay At the pa end of the tayo. day, okay tayo. Yeah. That's how masculine solve problem eh. 'Di ba? Usap tayo, kung hindi tayo mag-usap, o sige, suntukan na lang. O kung hindi sa part nila, battle na lang tayo. Oh. Pag natalo kita, alis ka na. At least justified. Pag natalo kita, ito ang ano ko. Pag natalo mo ako sa rap battle, magaling ka talaga, stay ka rito. Pag natalo kita, retired na nga ako, matatalo pa kita, alis ka na. Hindi mo na to. Di ba? Yung ganun, Hindi kaya baka nagyayabang si Enigma. Kasi ang tingin niya kay Epis, putang na tong batan to Bakit gaganyan-ganyanin mo ako? Hindi natin alam, marahil nga niyan, matalinong tao si Enigma para sa akin, matalino siya. Hindi lang ito yung reason para iban, tingin ko madami pa sa likod na hindi natin alam. Marahil ganun din nangyari kay Akata. No? Na binan siya dahil maraming nangyari sa likod na hindi natin alam. Na nilabag nila sa mata ni Enigma. Yun lang tingin ko reasoning. Matalino si Enigma para magban ng masyadong mababaw. I think. so dahil hindi natin alam, sa mga nanonood dyan pare, kung meron kayong alam sa e-beef nila na baka kayo may access kayo on the underground na hindi namin alam, comment down below nyo yan. So kung gusto nyo mga ganitong usapan pa, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Andy Suput Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Gang! 3 p.m. gang. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like this.